Hello, ang pangalan ko ay Daniel Igumodo. Natutuwa akong tanggapin kayo sa kursong ito na may kapangyarihang baguhin ang inyong buhay. Nangarap na ba kayong magsimula ng online business, magtayo ng sariling computer business center, o gusto niyo lang matutong gumamit ng computer para sa trabaho, eskwela o libangan mula sa ginhawa ng inyong tahanan? Kung ganun nga, hindi niyo na kailangan maghanap pa sa malayo. Ang ideya sa paggawa ng kursong ito ay nagsimula nang may ilang luhapit sa akin para humingi ng pera para mag-aral kung paano gumamit ng computer sa isang lokal na paaralan. May kasabihan na ang pangangailangan ang ina ng imbensyon. Dahil may karanasan ako sa computer, ginawa ko ang kursong ito para sa mga nasa kategoryang ito. Kung hindi pa kayo nakapagbukas ng computer o limitado ang inyong kaalaman, ang kursong ito ay para sa mga baguhan at sa mga may konting kasanayan. Dadaling kayo nito mula sa walang kaalaman, ibig sabihin ay wala kayong alam sa computer hanggang sa maging bihasa sa paggamit nito. Sa kursong ito, gagabayan namin kayo sa pag-unbox ng bagong computer, pag-setup nito, pag-connect sa internet at pag-browse sa web. Sa mundong ang mga oportunidad ay dumadaloy sa digital, ang computer literacy ay hindi lang bintahe, kundi isang pangangailangan. Nasa gitna tayo ng isang digital revolution, kung saan ang artificial intelligence at computer mastery ang humuhubog sa ating hinaharap. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito at buksan ang potensyal na dulot ng pagiging bihasa sa digital age. Nagnais man magnegosyo, naghahanap ng trabaho, estudyante o nais lang mapabuti ang buhay, ang kursong ito ay para sa inyo. Isipin ito, ang pandaigdigang paglipat sa remote work, ang pag-usbong ng gig economy at ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagsama-sama para lumika ng mundo kung saan ang computer skills ang susi sa pagbubukas ng mga posibilidad at oportunidad. Isipin nga ito, kung walang matibay na pundasyon sa computer literacy, baka mapag-iwanan kayo habang ang iba ay kumukuha ng mga oportunidad at yumayaman. Nakakatakot isipin pero huwag kayong mag-alala. Ang kursong ito ang inyong tulay sa digital na hinaharap, ang inyong pagkakataon na makipagsabayan at ang inyong tiket sa mundo ng walang hanggang posibilidad. Sa mga susunod na linggo, pag-aaralan natin ang Windows 11 operating system, aalamin ang mga detalye nito at pag-aaralan ang mga tool nito. Ngunit higit pa riyan, bibigyan namin kayo ng kumpiyansa at kakayahan para magtagumpay sa digital age. Naniniwala kami na ang lahat ay maaaring maging bihasa sa computer, anuman ang inyong pinagmulan. Kaya, kung handa na kayong kontrolin ang inyong digital na tadhana, buksan ang pinto sa mga bagong oportunidad at yakapin ang hinaharap, nasa tamang lugar kayo. Sabay-sabay nating simulan ang paglalakbay na ito kung saan uunawain natin ang digital, lulupigin ang computer at tutulungan kayong umunlad sa information age. Maligayang pagdating sa kung paano gumamit ng computer, humanda ng baguhin ang iyong mundo ng paunti-unti. Maligayang pagdating sa kung paano gumamit ng computer. Ang iyong kompletong gabay sa pagmaster ng computer literacy gamit ang Windows 11. Bago tayo pumunta sa mga practical na aspekto ng paggamit ng computer, maglakbay muna tayo sa kamanghamanghang kasaysayan ng mga computer at ang pagkakaimbento ng Windows operating system. Isang maikling kasaysayan ng mga computer. Ang kasaysayan ng mga computer ay nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Nagsimula ang lahat sa mga mekanikal na kagamitang idinisenyo para sa mga simpleng kalkulasyon. Isa sa mga unang kagamitang ito ay ang difference engine na binuo ni Charles Babbage noong 1820s. Si Charles Babbage, na madalas tawaging ama ng computer, ay nag-isip ng isang makina na kayang i-automate ang mga kalkulasyong matematikal. Bagamat hindi natapos ang kanyang difference engine nung siya'y nabubuhay pa, ito ang nagsilbing pundasyon para sa mga susunod na pag-unlad sa computing. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, nagsimulang mabuo ang mga elektronikong computer. Ang ENIC na binuo noong 1945 ay isa sa mga unang elektronikong general-purpose computer. Sinundan agad ito ng UNIVAC na naging unang computer na mabibili sa merkado noong 1951.
Ang 1970s ang nagmarka ng pagdating ng mga personal computer. Ang mga nangungunang kumpanya tulad ng Apple at IBM ay nagpakilala ng Apple I at IBM PC na nagdala ng kapangyarihan ng computing sa mga tahanan at maliliit na negosyo sa unang pagkakataon, ang pagsilang ng Windows operating system. Noong unang bahagi ng 1980s, isang bagong kumpanya na tinatawag na Microsoft na itinatag ni na Bill Gates at Paul Allen ang naglayong baguhin ang personal computing gamit ang isang bagong uri ng software, ang operating system. Noong 1985, inilabas ng Microsoft ang Windows 1.0, isang graphical extension para sa MS-DOS na nagpakilala ng mas madaling gamiting interface. Ito ang simula ng magiging pinakaginagamit na operating system sa buong mundo. Ang Windows 3.1 na inilabas noong 1992 ay naging tanyag dahil sa pinahusay nitong graphics at kakayahang mag-multitask. Noong 1995, nagdala ang Windows 95 nanograms mahahalagang pag-unlad kabilang ang start menu at taskbar na naging pangunahing bahagi ng karanasan sa Windows. Nagpatuloy ang tagumpay sa Windows XP noong 2001. Kilala sa katatagan nito at madaling gamiting interface. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na umunlad ang Windows na umaangkop sa nagbabagong pangangailangan ng mga gumagamit. Ang Windows 7 noong 2009 ay nagpahusay sa performance at usability, habang ang Windows 8 ay nagpakilala ng touch-friendly interface noong 2012. Ang Windows 10 na inilabas noong 2015 ay pinag-isa ang karanasan sa iba't ibang device. Ngayon, ang Windows 11 ang kumakatawan sa pinakabago sa pangako ng Microsoft sa inobasyon na may magandang disenyo, pinahusay na seguridad at mga bagong productivity tool. Dahil sa kasaysayang ito, handa ka ng simulan ng iyong paglalakbay para maging biyahasa sa paggamit ng computer. Gagabayan ka ng aming kurso ng dahan-dahan sa mga pangunahing kaalaman sa computer hardware, software at Windows 11. Baguhan ka man o nais lang magbalik-aral, ang kursong ito ay para maging eksperto ka sa loob ng maikling panahon. Mga computer at ang kanilang malawak na gamit, komunikasyon. Binago ng mga computer ang paraan ng ating pakikipag-usap. Meron itong iba't ibang app para madali tayong makakonekta at makipagtulungan sa iba. Ang email ay nagbibigay daan sa mabilis na komunikasyon para makapagpadala at makatanggap ng mga mensahe at file agad-agad. Social media. Ang Facebook, Twitter at Instagram ay nag-uugnay sa mga tao sa buong mundo para magbahagi ng mga update, larawan at video. Video conferencing. Ang Zoom, Microsoft Teams at Skype ay ginagamit sa mga video meeting para sa remote work, virtual meetings at online collaboration. Pagiging produktibo. Inapatas ng computer ang pagiging produktibo sa pamamagitan ng mga tool na tumutulong sa mabilis na pagtapos ng trabaho. Word processing. Software gaya ng Microsoft. Ang Word at Google Docs ay hinahayaan ng mga user na gumawa at mag-edit ng mga dokumento ng madali. Mga spreadsheet. Ang Microsoft Excel at Google Sheets ay tumutulong sa pag-aayos at pagsusuri ng data gamit ang mga table, chart at graph. Software para sa presentasyon. Ang Microsoft PowerPoint at Google Slides ay ginagamit sa paggawa ng mga presentasyon para sa mga meeting, lecture at conference. Libangan. Ang mga computer ay nag-aalok ng maraming opsyon para sa libangan, kaya naging mahalagang bahagi na ito ng ating mga aktibidad. Paglaro. Mula sa simpleng online games hanggang sa mga high-definition video games, nagbibigay ang computer ng magandang karanasan. Pag-stream ng mga video. Ang Netflix, YouTube at Hulu ay hinahayaan ng mga user na manood ng mga pelikula at TV show kahit kailan nila gusto. Pakikinig sa musika. Ang Spotify, Apple Music at Pandora ay hinahayaan ng mga user na mag-stream ng musika at tumuklas ng mga bago artist. Edukasyon. Mahalaga ang computer sa edukasyon dahil sa mga tool at resource na nagpapaganda sa karanasan sa pag-aaral. Online na pag-aaral. Ang Coursera, Khan Academy at Udemy ay nag-aalok ng mga kurso sa iba't ibang paksa para sa mga mag-aaral sa buong mundo. Pananaliksik. Ang pag-access sa impormasyon sa mga digital library at search engine ay tumutulong sa mga estudyante na makahanap ng impormasyon. Mga simulation.
Ang educational software at mga simulation ay tumutulong sa mga estudyante na maunawaan ang mahihirap na konsepto. Negosyo. Sa mundo ng negosyo, ang mga computer ay nagpapabilis ng trabaho sa pamamagitan ng pagsuporta sa mahahalagang gawain. Pagsusuri ng data. Ang Microsoft Power BI at Tableau ay tumutulong sa mga negosyo na magsuri ng data at gumawa ng mga desisyon. Ang mga inventory management software ay nag-aayos ng stock, nagbabantay ng mga kargamento, at tinitiyak na tama ang dami ng inventaryo. Customer Relationship Management o CRM, ang mga platform gaya ng Salesforce at HubSpot ay tumutulong sa mga negosyo na pamahalaan ng pakikipag-ugnayan sa customer, subaybayan ng benta at pagandahin ng serbisyo. Sa madaling salita, ang mga computer ay mahalaga sa modernong buhay na nagpapadali sa iba't ibang gawain sa personal, pang-edukasyon at profesional na aspeto. Ang pag-unawa sa kanilang mga pangunahing bahagi, gamit at aplikasyon ay tumutulong sa atin na masulit ang makapangyarihang teknolohiyang ito. Salamat sa panonood at manatiling nakasubaybay para sa higit pang pang-edukasyong nilalaman. Ang mga input device gaya ng mga keyboard at mouse ay mahahalagang kagamitan na nagpapahintulot sa mga user na direktang makipag-ugnayan sa computer. Nagbibigay ang mga ito ng paraan para magpasok ng data, magpatakbo ng mga command, at kontrolin ang operasyon ng computer na may mahalagang papel sa karanasan ng user. Narito ang taragdagdang paliwanag sa kanilang mga tungkulin at kahalagahan. Mga keyboard, una, pagpapasok ng data. Ang mga keyboard ay nagbibigay daan sa mga user na mag-type ng teksto, numero at simbolo sa computer. Mahalaga ito para sa mga gawaing mula sa pagsusulat ng mga dokumento at email hanggang sa pag-code at pagpasok ng data. Pangalawa, pagpatatakbo ng command. Ang mga keyboard ay may iba't ibang function key, control key at shortcut para mabilis na makapagpatakbo ng mga command. Halimbawa, ang pagpindot sa Ctrl+C ay kumukopya ng napiling teksto, habang ang Ctrl+V naman ay nadidikit nito. Pangatlo, navigation. Ang mga arrow key, page up, down at home end key ay tumutulong sa mga user na maglibot sa mga dokumento at web page ng mabilis. Pang-apat, mga espesyal na tungkulin. Ang ilang keyboard ay may dagdag na mga key para sa multimedia control, pagbabrowse sa internet at pagbubukas ng mga app na nagpapataas ng pagiging produktibo. Mga mouse, una. Pagtuturo at pag-click. Ang mouse ay ginagamit para ituro ang mga bagay sa screen, pumili ng mga item at magbukas ng mga file o application sa pamamagitan ng pag-click. Ang mekanismong ito ng pagtuturo ay nagpapadali sa pakikipag-ugnayan sa graphical user interface. Pangalawa, pag-drag at pag-drop. Pinapayagan ang mouse ang mga user na i-drag ang mga bagay sa screen at ilagay ang mga ito sa nais na lokasyon na nagpapadali sa pag-aayos ng file. Angatlo, pag-scroll. Ang scroll wheel sa mouse ay nagbibigay daan sa mga user na mag-scroll sa mga dokumento, web page at application ng maayos at mabilis. Ang-apat, katumpakan. Ang mga mouse ay nagbibigay ng tumpak na kontrol para sa mga gawaing nangangailangan ng accuracy, gaya ng graphic design at gaming. Iba pang mga input device. Una, mga trackpad. Madalas makita sa mga laptop, ang mga trackpad ay may katulad na gamit sa mouse na nagpapahintulot sa mga user na igalaw ang cursor gamit ang mga daliri. Ang alawa, mga touchscreen. Ang mga ito ay nagpapahintulot ng direktang pakikipag-ugnayan sa computer sa pamamagitan ng pagpindot sa screen. Ang mga touchscreen ay karaniwang ginagamit sa mga tablet, smartphone at ilang laptop na nagbibigay ng madali at interactive na karanasan sa user. Tatlo, mga stylus pen na ginagamit sa mga touchscreen. Nagbibigay daan ang mga stylus pen para sa tumpak na input sa pagguhit, pagsusulat at detalyadong pagnanavigate. Apat, ang mga mikropono at software para sa pagkilala ng boses ay nagpapahintulot sa mga user na mag-input ng mga command at data gamit ang kanilang boses na nagbibigay ng alternatibo sa pag-type at pag-click. Unang kahalagahan, interaksyon ng user. Ang mga input device ang pangunahing kagamitan para makipag-ugnayan ang mga user sa kanilang mga computer. Kaya naman, napakahalaga ng mga ito para sa pang-araw-araw na operasyon. Dalawa, kahusayan. Nagbibigay daan ng mga ito para sa mahusay na pag-input ng data at pagpapatupad ng command na lubos na nagpapataas sa pagiging produktibo ng user. Tatlo, accessibilidad. Ang mga input device ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan at kagustuhan ng user na nag-aalok ng iba't ibang paraan upang makipag-ugnayan sa computer na tinitiyak ang accessibilidad para sa maraming uri ng mga user.
Sa madaling salita, ang mga input device gaya ng mga keyboard at mouse ay mga pangunahing bahagi na nag-uugnay sa mga user at computer. Pinapadali ng mga ito ang pag-input ng data at mga command na nagbibigay daan sa mga user na magsagawa ng iba't ibang gawain ng mahusay at epektibo. Ang mga output device gaya ng mga monitor at printer ay may mahalagang papel sa interaksyon sa pagitan ng mga computer at mga user. Sa pamamagitan ng pag-convert ng naprosesong data sa isang format na madaling maunawaan at magamit ng mga tao. Narito ang pagpapaliwanag sa kanilang mga tungkulin at kahalagahan. Mga monitor. A visual display. Ang mga monitor ang pangunahing output device para sa pagpapakita ng visual na impormasyon na ginawa ng computer. Nagpapakita ang mga ito ng text, mga imahe, video at mga graphical interface na nagpapahintulot sa mga user na makipag-ugnayan sa software, mga application at digital na nilalaman. Resolusyon at linaw. Ang mga monitor ay may iba't ibang resolusyon mula sa standard definition hanggang sa high definition, HD, 4K at higit pa. Ang mga monitor na may mas mataas na resolusyon ay nagbibigay ng mas malinaw at mas matalas na mga imahe at text na nagpapaganda sa karanasan sa panonood. Laki at aspect ratio. Ang mga monitor ay available sa iba't ibang laki at aspect ratio upang umangkop sa iba't ibang pangangailangan. Ang mas malalaking monitor o multiple monitor setup ay maaaring magpataas ng pagiging produktibo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na screen. Katumpakan ng kulare para sa mga gawaing nangangailangan ng tumpak na representasyon ng kulay gaya ng graphic design, photo editing at video production. Ang mga monitor na may mataas na katupakan ng kulay at malawak na color gamut ay mahalaga. Kakayahan ng touchscreen. Ang ilang mga monitor ay may touchscreen functionality na nagpapahintulot ng direktang pakikipag-ugnayan sa display. Ang feature na ito ay partikular na kapakipakinabang para sa mga kiosk, interactive display at ilang partikular na professional na application. Mga printer sa paggawa ng dokumento. Ang mga printer ay gumagawa ng mga pisikal na kopya ng mga digital na dokumento, imahe at graphics. Mahalaga ang mga ito para sa paggawa ng mga hard copy ng mga ulat, larawan, flyer at marami pang iba, mga uri ng printer, mga inkjet printer. Angko para sa mataas na kalidad ng mga photo print at pangkalahatang pagprint. Gumagamit sila ng likidong tinta na ini-spray sa papel. Mga laser printer, kilala sa bilis at pagiging mahusay, ang mga laser printer ay gumagamit ng toner at mainam para sa maramihang pagprint ng mga dokumento. Mga all-in-one printer. Pinagsasama ng mga multifunctional device na ito ang pag-print, pag-scan, pagkopya at pag-fax, kaya naman mainam itong gamitin sa bahay at opisina. Resolusyon sa pag-print. Ang mga printer ay sinusukat sa pamamagitan ng kanilang resolusyon sa dots per inch o DPI. Ang mas mataas na DPI ay nagpapahiwatig ng mas magandang kalidad ng print na mahalaga para sa mga detalyadong imahe at dokumento. Bilis ng pag-print, sinusukat sa pages per minute o ppm. Ang bilis ng pag-print ay nag-iiba-iba sa bawat printer. Ang mas mabilis na printer ay kapakipakinabang sa mga lugar kung saan kailangang mag-print ng maraming dokumento ng mabilis. Iba pang mga output device, mga speaker at headphone. Ang mga audio output device na ito ay nagwo-convert ng digital audio signals para maging tunog upang makarinig ng musika at boses mula sa computer. Mga projector. Ang mga projector ay nagpapakita ng visual output sa malalaking screen o surface na mainam para sa mga presentasyon, lecture at libangan. Mga plotter. Pangunahing ginagamit para sa malakihang pagprint tulad ng mga blueprint at engineering plan, ang mga plotters ay nakakagawa ng malalaki at detalyadong imahe. Kahalagahan ng mga output device. Interaksyon ng user. Ang mga output device ay nagbibigay ng paraan para makita at marinig ng mga user ang resulta ng kanilang interaksyon sa computer na ginagawang mas madaling maunawaan at practical ang paggamit ng mga digital application at data. Interpretasyon ng data. Sa pamamagitan ng pag-convert ng digital data sa mga format na nababasa ng tao, nagagawa ng mga user na suriin ang impormasyon ng epektibo. Aksesibilidad. Ginagawa ng mga output device na mas madali ang pag-compute para sa lahat sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagtanggap ng impormasyon. Sa madaling salita, ang mga output device tulad ng monitor at printer ay mahahalagang bahagi ng computer system na nagko-convert ng data para sa tao.
Pinapadali nito ang maraming gawain, mula sa pang-araw-araw na pag-compute hanggang sa mga espesyal na aplikasyon na nagpapaganda sa karanasan ng user. Software, isang pangkalahatang ideya. Ang software ay koleksyon ng mga programa at instruksyon na nagsasabi sa computer kung paano gagawin ang mga partikular na gawain. Ito ay nahahati sa dalawang pangunahing kategorya, ang system software at ang application software. System software. Kasama rito ang operating system o OS at mga utility program na namamahala at nagpapanatili sa mga resource ng computer. Application software. Ito ay mga programang idinisenyo para sa mga partikular na gawain tulad ng mga word processor, web browser at mga laro. Application software, operating system o OS. Ang operating system ang pinakamahalagang uri ng system software. Nagsisilbi itong tagapamamagitan sa hardware ng computer at sa user na nagbibigay ng matatag na kapaligiran para tumakbo ang ibang software. Narito ang mas malalim na pagtingin sa mga tungkulin at halimbawa nito. Mga tungkulin ng isang operating system, pamamahala ng mga resource, pamamahala ng CPU. Naglalaan ng OS ng oras ng CPU sa iba't ibang gawain sa pamamagitan ng scheduling, tinitiyak na ang lahat ng proseso ay nakakatanggap ng sapat na oras sa pagproseso. Pamamahala ng memorya. Pinamamahalaan nito ang memorya ng computer, naglalaan ng espasyo para sa mga programa at data habang ino-optimize ang kabuuang performance ng system. Pamamahala ng storage. Kinokontrol ng OS ang pag-imbak at pagkuha ng data sa mga hard drive, SSD at iba pang storage device na inaayos ang mga file sa paraang may istruktura. Pamamahala ng device. Pinamamahalaan nito ang komunikasyon sa pagitan ng computer at mga peripheral device nito. Halimbawa, mga printer, mouse, mga keyboard. Gamit ang mga device driver para matiyak ang pagiging tugma at maayos na paggana. User interface. Graphical User Interface, GUI. Karamihan sa mga modernong operating system ay nagbibigay ng GUI na nagpapahintulot sa mga user na makipag-ugnayan sa computer sa pamamagitan ng mga graphical element tulad ng mga window, icon at menu. Ginagawa nitong mas user-friendly ang system. Command Line Interface, CLI. Ang ilang operating system ay nag-aalok ng CLI para sa mga advanced user na mas gustong mag-type ng mga command para magsagawa ng mga gawain. Maaari itong maging mas mahusay para sa ilang partikular na gawain at nagbibigay ng mas malaking kontrol sa system. Pamamahala ng file. Inaayos at pinamamahalaan ng OS ang mga file sa mga storage device na nagbibigay ng hierarchical file system structure na may mga directory at subdirectory. Pinangangasiwaan nito ang mga pahintulot sa file at seguridad, tinitiyak na mga user ay may naangkop na access sa mga file at pinoprotektahan ng data mula sa hindi autorisadong pag-access. Pamamahala ng proseso. Pinangangasiwangan ng OS ang pagpapatupad ng mga proseso ng mga halimbawa ng mga tumatakbong programa. Pinamamahalaan nito ang paggawa, pagpapatupad at pagtatapos ng proseso. Tinitiyak nito ang multitasking sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa maraming proseso na tumakbo ng sabay-sabay at mahusay gamit ang mga teknik tulad ng time sharing at pag-prioritize ng proseso. Seguridad at kontrol sa pag-access. Nagpapatupad ang OS ng mga hakbang sa seguridad upang protektahan ang system mula sa mga banta tulad ng malware at hindi otorisadong pag-access. Pinamamahalaan nito ang mga user account at pahintulot, tinitiyak na ang mga user ay may naangkop na antas ng access sa mga resource at data ng system. Networking. Pinamamahalaan ng OS ang mga koneksyon sa network na nagbibigay daan sa komunikasyon sa pagitan ng mga computer sa mga local na network at sa internet. Nagbibigay ito ng mga networking protocol at serbisyo na nagpapadali sa pagpapalitan ng data at pagbabahagi ng resource sa mga network device. Mga halimbawa ng mga operating system: Windows. Binuo ng Microsoft, ang Windows ay isa sa pinakamalawak na ginagamit na operating system para sa mga personal computer. Nag-aalok ito ng user-friendly na GUI, malawak na suporta sa hardware at malakong ecosystem ng mga application. Kasama sa mga sikat na bersyon ang Windows 10 at Windows 11 na kilala sa kanilang modernong interface, matibay na security features at integrasyon sa mga serbisyo ng Microsoft. MacOS. Binuo ng Apple ang Mac OS, ang operating system para sa mga Mac computer.
Kilala ito sa sleek na disenyo nito, swabing integrasyon sa iba pang produkto ng Apple at matinding focus sa seguridad at privacy. Ang mga bagong bersyon tulad ng macOS Big Sur at macOS Monterey ay nag-aalok ng advanced features gaya ng mas mabilis na performance, mas magandang user experience at iba't ibang built-in applications. Linux. Ang Linux ay isang open source na operating system na may iba't ibang distributions o distros gaya ng Ubuntu, Fedora at Debian. Sikat ito sa mga developer, system administrator at mga user na mas gusto ang isang customizable at flexible na OS. Kilala ang Linux sa pagiging stable, secure at mahusay nito. Malawak itong ginagamit sa mga server, supercomputer at embedded systems, pati na rin ang mga enthusiast para sa personal na gamit. Application software. Habang ang operating system ang nagbibigay ng pundasyon, ang application software naman ang nagbibigay daan sa mga user na gumawa ng mga partikular na gawain. Kabilang sa mga halimbawa ang productivity software, word processors gaya ng Microsoft Word, spreadsheets gaya ng Excel, at presentation software gaya ng PowerPoint. Web browsers, mga program gaya ng Google Chrome, Mozilla Firefox at Microsoft Edge na nagpapahintulot sa mga user na mag-access at mag-navigate sa internet. Media players, software para sa pag-play ng mga audio at video file gaya ng VLC Media Player at Windows Media Player. Mga laro, software na idinisenyo para sa libangan mula sa mga simpleng puzzle hanggang sa mga komplikadong simulation sa mga multiplayer online games. Mga tool para sa disenyo at development. Mga application para sa graphic design, halimbawa ay ang Adobe Photoshop. Software development, halimbawa ay ang Visual Studio. At 3D modeling, halimbawa ay ang Blender. Konklusyon, ang software, lalo na ang operating system, ay mahalaga para sa paggana ng isang computer. Pinamamahalaan ng OS ang mga hardware resource, nagbibigay ng user interface at nag-aalok ng mahalagang serbisyo para tumakbo ng maayos ang application software. Magkasama, ang system at application software ay nagbibigay daan sa mga user na gumawa ng maraming gawain, kaya ang mga computer ay nagiging versatile at makapangyarihang tool para sa trabaho, libangan at komunikasyon. Ang Random Access Memory o RAM ay may mahalagang papel sa performance at functionality ng isang computer. Pansamantalang imbakan, ang RAM ay isang uri ng memory ng computer na ginagamit para sa panandali ang pag-iimbak ng data. Pansamantala nitong hawak ang data at mga instruksyon na kailangang mabilis na ma-access ng CPU habang gumagawa ng mga gawain. Layunin, binibigyang daan ng RAM ang CPU na magbasa at magsulat ng data sa mabilis na paraan na mahalaga sa pagpapatakbo ng mga app at utos ng mahusay. Ang RAM ay isang volatile memory na ang ibig sabihin ay kailangan nito ng kuryente para mapanatili ang nakaimbak na impormasyon. Kapag pinatay ang computer, lahat ng data na nakaimbak sa RAM ay mawawala. Ang pagiging volatile na ito ang dahilan kung bakit kailangang isave ang data sa permanenting storage gaya ng hard drive o SSD upang maiwasan ang paggawala nito kapag pinatay ang system. Paano gumagana ang imbakan ng data? Kapag nagbukas ka ng programa, niluyo dito mula sa hard drive patungo sa RAM. Hinahayaan nito ang CPU na ma-access ang mga instruksyon at data ng mas mabilis kaysa kung babasahin pa ito ng direkta mula sa mabagal na hard drive. Multitasking. Pinahihintulutan ng RAM ang maraming programa na tumakbo ng sabay-sabay na hindi bumabagal ng husto. Inapanatili nito ang kailangang data para sa bawat programa na madaling ma-access ng CPU. Epekto sa performance. Habang mas malaki ang RAM ng computer, mas maraming data at programa ang kaya nitong pagsabayin. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-upgrade ng RAM ay nagpapaganda sa performance, lalo na sa gaming, video editing at paggamit ng mabibigat na app. Mga uri ng RAM, Dynamic RAM. DRAM, ang pinakakaraniwang uri ng RAM na ginagamit sa mga modernong computer. Kailangan itong i-refresh ng libu-libong beses bawat segundo para hindi mawala ang data. Static RAM, SRAM, mas mabilis at mas maaasahan kaysa sa DRAM pero mas mahal din. Karaniwan itong ginagamit para sa cache memory at mga CPU. Mga detalye ng RAM, kapasidad, sinusukat sa gigabytes, GB. Mas mataas na kapasidad, mas maraming data ang maiimbak at mabilis ma-access.
bilis, sinusukat sa megahertz o MHz. Mas mataas na bilis, mas mabilis mabasa at masulat ang data. Form factor, DIMM para sa desktop, SODIMM para sa laptop. Ang pag-unawa sa papel at gamit ng RAM ay tumutulong na pahalagahan ang importansya nito sa kabuuang performance at bilis ng isang computer system. Isa itong critical na bahagi na direktang nakaaapekto sa kung gaano kabilis at kaayos magpapatakbo ng mga app at magpoproseso ng data ang computer mo. Imbakan ng computer, hard drive, HDD at solid-state drive, SSD. Ang mga storage device ay mahahalagang bahagi ng computer na responsable sa pag-save at pagkuha ng digital na data at mga programa. Narito ang detalyadong pagtingin sa storage at ang kahalagahan nito permanenteng imbakan. Ang mga storage device ay nagbibigay ng pangmatagalang pag-imbak ng data, ibig sabihin ay permanenteng hawak nito ang data kahit patay ang computer. Layunin. Dito nakaimbak ang operating system, mga apps, dokumento, media files, at iba pang data na kailangang i-access ng mga user sa paglipas ng panahon. Mga uri ng storage device. Hard disk drive, HDD. Mga bahagi. Gumagamit ang mga HDD na umiikot ng mga disk o platters na may magnetic material para mag-imbak ng data. Mayroon silang read-write head na gumagalaw sa mga platter para magbasa o magsulat ng data. Kapasidad. Ang mga HDD ay nag-aalok ng malalaking kapasidad ng imbakan sa medyo mababang halaga, karaniwang mula sa daan-daang gigabytes, GB, hanggang sa ilang terabytes, TB. Bilis! Mayroon silang mas mabagal na bilis ng pagbasa at pagsulat kumpara sa mga SSD dahil ang mga mechanical na bahagi ay nangangailangan ng oras upang gumalaw. Diba ay? Mas madaling masira ng pisikal dahil sa mga gumagalaw na bahagi. Solid-state drive, SSD. Mga bahagi. Gumagamit ang mga SSD ng mga flash memory chip katulad ng mga nasa USB drive upang mag-imbek ng data. Wala silang mga gumagalaw na bahagi. Kapasidad. Ang mga SSD ay available sa mga kapasidad na katulad ng mga HDD, ngunit mas mahal ang mga ito bawat gigabyte. Bilis! Mas mabilis kaysa sa mga HDD na nagbibigay ng mas mabilis na boot times, mas mabilis na paglilipat ng file at pangkalahatang pinahusay na performance ng system. Bye-bye! Mas matibay at maaasahan dahil walang mga gumagalaw na bahagi, kaya hindi gaanong madaling masira ng pisikal. Ano gumagana ang imbakan? Pag-iimbak ng data. Kapag nag-save ka ng file, nag-i-install ng program o nag-download ng media, ang data ay isinusulat sa storage device. Pinamamahalaan ng operating system kung saan at paano iniimbak ang data. Pagkuha ng data. Kapag nagbukas ka ng file o nagpatakbo ng program, ang data ay binabasa mula sa storage device at inilalagay sa RAM para sa mabilis na pag-access ng CPU. File system. Gumagamit ang storage device ng file system gaya ng NTFS para sa Windows, HFS Plus para sa macOS o Ext4 para sa Linux upang ayusin at pamahalaan ang mga file at directory, mga kalamangan at kahinaan. Pagpili sa pagitan ng HDD at SSD, mga pangangailangan sa performance. Mas mainam ang mga SSD para sa mga gawaing nangangailangan ng mabilis na pag-access sa data, gaya ng gaming, video editing at pagpapatakbo ng operating system. Mga pagsasaalang-alang sa budget. Ang mga HDD ay isang matipid na solusyon para sa pag-iimbak ng malalaking dami ng data kung saan hindi gaanong critical ang bilis, gaya ng para sa mga backup o media library, mga hybrid na solusyon. Ang ilang mga system ay gumagamit ng kombinasyon ng dalawa na kilala bilang mga hybrid drive o SSHD upang balansehin ang gastos at performance. Bukod pa rito, maraming computer ang gumagamit ng SSD para sa operating system at mahalagang application at HDD para sa pag-iimbak ng mas malalaking file. Mga pangunahing detalye, kapasidad. Ang dami ng data na maaaring iimbak, sinusukat sa gigabytes, GB o terabytes, TB. Bilis ng pagbasa at pagsulat. Ang bilis kung saan ang data ay maaaring basahin mula sa O, isulat sa device, madalas na sinusukat sa megabytes bawat segundo. Mbps. Form factor. Physical na laki at hugis gaya ng 2.5 pulgada o 3.5 pulgada para sa mga HDD at 2.5 pulgada o M2 para sa mga SSD. Interface. Ang uri ng koneksyon gaya ng SATA karaniwan para sa parehong mga HDD at SSD o NVMe, isang mas bago at mas mabilis na interface para sa mga SSD. Baud.
Sa madaling salita, ang mga storage device gaya ng mga HDD at SSD ay mahalaga para sa permanenteng pagpapanatili ng data. Nagbibigay sila ng espasyong kailangan para iimbak ang operating system, mga application at mga personal na file. Nag-aalok ang mga SSD ng mas mabilis na speed at tibay habang ang mga HDD ay may mas malaking storage sa mas murang halaga. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng mga uri ng storage na ito ay tumutulong sa mga user na gumawa ng tamang desisyon base sa kanilang pangangailangan at budget. Mga uri ng computer, isa. Mga personal computer, PC, desktop. Layunin, idinisenyo para gamitin sa isang lokasyon. Karaniwan ay sa ibabaw ng mesa, mga bahagi. Binubuo ng monitor, keyboard, mouse, at isang central processing unit o CPU tower. Paggamit, tamang-tama para sa mga gawaing nangangailangan ng malakas na processing power at storage, gaya ng gaming, graphic design, video editing, at trabaho sa opisina. Mga bentahe. Sa pangkalahatan, mas malakas ito at mas madaling i-upgrade kaysa sa mga laptop. Nag-aalok ang mga ito ng mas magandang ergonomics na may mas malalaking screen at mas komportabling keyboard, mga laptop. Layunin, mga portable computer na idinisenyo para gamitin kahit saan. Mga bahagi, may built-in na monitor, keyboard, touchpad at baterya sa loob ng iisang unit. Paggamit, angkop para sa iba't ibang aktibidad, mula sa pag-browse sa web at panonood ng video hanggang sa mga trabaho sa opisina at light gaming. Mga bentahe, madaling dalhin at maginhawa, kaya pwedeng magtrabaho ang mga user kahit saan. Dalawa, mga workstation. Layunin, mga high-performance PC na idinisenyo para sa mga technical o siyentipikong aplikasyon. Mga bahagi, katulad ng mga desktop, pero may mas malalakas na processor, memory at graphics capabilities. Paggamit, ginagamit ng mga profesional sa mga larangan gaya ng engineering, arkitektura, video editing at 3D rendering. Mga bentahe, mas mataas na performance para sa mabibigat na gawain, madalas ay may suporta para sa maraming monitor at espesyal na hardware. Tatlo, mga server. Layunin, mga computer na nagbibigay ng data, resources at serbisyo sa iba pang computer sa isang network. Mga bahagi, mga high-performance CPU, malaking RAM, maraming storage drive at redundant na power supply. Paggamit, pag-host ng mga website, pamamahala ng network resources, pagpapatakbo ng enterprise applications at pag-iimbak ng data. Mga bentahe, idisenyo para sa pagiging maaasahan, scalability at tuloy-tuloy na operasyon, madalas na nasa mga data center. Apat, mga mainframe, layunin, malalaki at malalakas na system na ginagamit para sa malalaking computing task. Mga bahagi, maraming CPU, napakalaking RAM at storage, at advanced na input-output capabilities. Paggamit, ginagamit ng malalaking organisasyon para sa mahahalagang aplikasyon gaya ng transaction processing, malakihang database management, at enterprise resource planning. Mga bentay, pambihirang pagiging maaasahan, seguridad at kakayahang humawak ng napakaraming data at sabay-sabay na transaksyon. Ima, mga supercomputer, layunin, ang pinakamalakas na computer para sa mga komplikadong simulasyon at kalkulasyon. Mga bahagi, libo-libong magkakaugnay na processor na sabay-sabay na gumagana. Gamit, siyentipikong pananaliksik, pagtataya ng panahon, quantum mechanics at molecular modeling. Mga bentahe, walang katulad na bilis ng pagproseso, kayang gumawa ng bilyong-bilyong kalkulasyon bawat segundo. Anim, mga tablet, layunin, mga nadadalang touchscreen computer, mga bahagi, touchscreen display, baterya at karaniwang may virtual keyboard. Gali, mainam sa pag-internet, panunood, pagbabasa ng e-books at magaang na trabaho. Mga bentahe, madaling dalhin, madaling gamitin at pwede sa kahit anong simpleng gawain. Ito, mga smartphone, layunin, maliit na gamit na pinagsamang telepono at mga bahagi ng computer, mga bahagi, touchscreen, processor, memory storage at iba't ibang sensor. Gamit, komunikasyon, pag-internet, social media, pagkuha ng litrato, navigation at paggamit ng mga app. Mga bentahe,
Napakadaling dalhin, maraming gamit at may konektibidad. 8. Mga embedded system. Layunin. Mga espesyal na computing system na nakapaloob sa mas malalaking gamit. Mga bahagi, mga microcontrollers o microprocessor na may kasamang espesyal na software. Gamit. Makikita sa mga gamit gaya ng microwave, kotse, kagamitang medical at mga makina sa industriya. Mga bintahe. Ginawa para sa mga partikular na gawain na nagbibigay ng tibay at husay sa paggamit. Ang bawat uri ng computer ay ginawa para sa mga partikular na pangangailangan at lugar na nagbibigay ng iba't ibang bentahe para sa maraming gawain, mula sa pang-araw-araw na gamit hanggang sa mga profesional na aplikasyon. Pag-unbox at pag-setup ng isang laptop computer. Ang kursong ito ay para sa mga baguhan talaga. Kung hindi ka pa nakapagbukas o nakagamit ng computer, ang gabay na ito ay tutulong sa iyong iset up ang bagong computer at gamitin ito ng madali. Ihanda ang lugar. Siguraduhin mayroon kang malinis at patag na lugar para i-unbox at iset up ang iyong computer. Makakatulong ito para hindi mawala o masira ang anumang bahagi nito. Buksan ang kahon. Dahan-dahang buksan ang kahon gamit ang gunting. Mag-ingat na huwag masira ang mga gamit sa loob. Ilabas ang mga bahagi. Isa-isang ilabas ang bawat bahagi. Karaniwan mo makikita ang mga sumusunod na gamit. Ang laptop, mga power cable, mga manual at mga warranty card. Suriin kung may siha. Suriin ang lahat ng bahagi kung may anumang sira na maaling nangyari habang idinideliver. Pag-setup ng laptop. Ilabas ang laptop sa balot nito at alisin ang anumang proteksyon o takip. Ikabit ang power adapter sa laptop. At pagkatapos ay isaksak ito sa saksakan. Kahit na may karga na ang baterya ng maraming laptop, mas mabuting simulan ito ng puno ang karga. Itaas ang takip para mabuksan ang laptop at makita ang keyboard at screen. Buksan ang power. Pindutin ang power button na karaniwang nasa itaas ng keyboard o sa gilid ng laptop. Paunang software setup, operating system setup. Sundin ang mga prompts sa screen para piliin ang wika, rehiyon at keyboard layout. Kumonekta sa Wi-Fi network kung gumagamit ka ng wireless na koneksyon. Mag-sign in gamit ang Microsoft account para sa Windows o Apple ID para sa Mac OS. Kung hilingin, mag-setup ng user account at password. Malubod na pagbati at anong susunod? Nagawa mo? Kapag nakita mo na ang main desktop screen, opisyal nang nakasetup ang computer mo. Matagumpay mo itong nailabas sa kahon hanggang sa maging ganap na gumagana. Ito ang perpektong oras para lumipat sa Module 2. Ngayong tapos na ang pangunahing setup, aalamin natin kung paano ito gagawing sariling iyo. Sa susunod na module, tatalakayin natin ang pag-install ng mga app gaya ng browser at security tools. Mag-customize ng settings para palitan ang wallpaper, ayusin ang display at iorganisa ang workspace. At sa huli ay ang pag-navigate sa file system at pag-unawa kung paano mag-save, mag-organisa at maghanap ng iyong mga dokumento.